Nakatakdang isumite ng Senate Subcommittee on Transportation sa Ombudsman ang kanilang draft report na nagsasaad na nagpabaya umano ang ilang opisyal ng DOTC sa pagtugon sa mga problema sa MRT. Kahapon lang naantala na naman ang operasyon ng tren dahil sa nakitang crack sa riles. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang ipatupad ang provisionary operation sa MRT. Naging mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue Station lang ang biyahe ng mga tren. Ayon sa pamunuan ng MRT3, may na-detect kasing hairline crack sa riles ng Santolan Interstation at Ortigas South Lane. Agad naman daw itong lalagyan ng fish plate at C-clamp, kaya nagbalik normal ang operasyon bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon sa isang engineer, dapat nang palitan sa lalong madaling panahon ang mga riles na may hairline crack. Kahit anong oras daw kasi, pwedeng bumigay ang mga ito na posibleng mauwi sa pagkadiskaril o pagsadsad ng tren. Doon sa crack na yon, wala na yung kanyang full strength. Kung nilagyan nila ng clap, that is a temporary improvised solution, it will work. In the same manner na pag ang buto ng tao na putol, lalagyan mo ng tourniquet at ipabalot mo, that's exactly what they did. Natatakot naman. Ito lang yung paraan po na kasi ito lang yung madaling biyahe ko . Thank you, ate. Dasal na lang. Ang aberyang nangyari kahapon sa MRT, isa lang sa napakaraming aberyang naitala sa mga nakalipas na taon. Pinakamalala na marahil ang nangyaring pagsadsad ng isang tren sa barrier sa Taft Avenue Station noong Agosto 2014 kung saan mahigit 30 ang nasugatan. Batay sa draft report ng Senate Subcommittee on Transportation na nag-imbestiga sa mga issues sa MRT, lumalabas na may pagkukulang ang mga opisyal ng DOTC sa pangunguna ni Transportation and Communications Secretary June Abaya. Ayon sa ulat, naging pabaya raw ang mga opisyal sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa MRT. May mga indikasyon din daw ng paglabag ang ilang opisyal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa pagpili ng maintenance provider na hindi naman daw nakapagresolba sa mga aberya sa tren. Pati ang pagtaas ng singil sa MRT noong 2015, maituturing daw na act of bad faith. Sa isang pahayag, sinabi ni Abaya na pag-aaralan pa nila ang draft committee report, pero giit niya nagpapatuloy ang paghahanap nila ng solusyon para sa mga problema sa MRT. Kabilang na raw dito ang pagbili ng mga bagong bagon.